Alright, sa video na to, pag-uusapan naman natin ang calculating lot sizes based sa stop loss mo. Paano ka ba magka-calculate ng tamang lot sizes base sa stop loss mo? The market is certain. Our analysis isn't correct 100% of the time. So we have to minimize our losses by setting our stop loss at a predefined level. So tayo na mag-a-adjust, kailangan meron tayong tinatawag na safety net. So kailangan natin mag-set ng risk percentage na tinatawag. Risk percentage is a percent of your capital you are willing to lose on a trade. Halimbawa, yung mga beginners po, ang recommended na risk nyo lang na maximum na itatrade ay ang 2 to 3% lang po lagi ng total capital nyo. Ganito ang unang gagawin nyo. You have to analyze the market first. Halimbawa, sa example na to, ayan, makikita mo dito. Pababa siya, so we are going to do a selling here. So makikita nyo, do not mind much about the pip of your stop loss. Simply adjust your lot size based on your stop loss and the risk percentage you are willing to lose. So dito, wag nyong isipin, ilan ba dapat yung kailangan mauuna yung stop loss nyo muna bago kayo mag-set ng lot size. Ganun po. Yung iba kasi ang ginagawa nila, inuuna nila yung, kailangan one lot ako dito, tapos tsaka pa lang nila i-analyze yung market. That's very, very wrong po. Kailangan mauuna muna yung stop loss mo based from market structure kung ano yung tama at correct, and then tsaka mo palang a-adjustin yung lot size mo para pumasok siya doon sa risk percentage na sinet mo. Recall muna natin yung lot sizes. May micro, may mini, may standard. Si micro, 0.01, $10 per pip siya. Si mini, 0.10, $1 per pip. And then si standard, represented by 1, and then $10 per pip siya. For example, ganito po, ang capital mo ay $100. Tapos sabihin lang natin, ang maximum risk mo lang ay 2%. So, kailangan lang daw ang i-risk mo ay $2. So, expected na ang stop loss mo lang po dyan ay 20 pips. Okay, kasi $2 divided by 20 pips, that is 0.10 per pip. Okay? Nag-gets nyo? So, ngayon, ang lot size na gagamitin mo lang dapat dyan ay 0.01. Okay? Example number 2, sabihin natin, medyo malaki-laki naman ngayon yung capital mo. $3,000. Ang maximum risk mo ay 1%. So, what's 1% of 3,000? That is $30. So, kailangan ang stop loss mo lang po dyan ay 15 pips. Bakit kamo? Kasi $30 divide mo kay 15 pips, that is $2 per pip. So, ibig sabihin, tas imumove mo lang 0.20 lots ang kailangan mong iset para dyan. Okay, next example naman natin, number 3. Sabihin natin, $200 lang ang capital mo and ang maximum risk mo ay 2.5%, so that's $5. So, ang stop loss mo lang po ay 25 pips. So, dito, $5 lang ang potential loss mo, divide mo kay 25 pips, ngayon, $0.20 per pip. So, from $0.20 per pip, i-move mo lang siya from right to left na 1 decimal place. So, lalabas yung